Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga festival at selebrasyon ng mga Pilipino. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Nakapunta na ba kayo sa isang festival? Ano kaya ang ipinagdiriwang ng mga taong ito? Ngayong araw, aalamin natin ang iba't ibang festival at selebrasyon ng mga Pilipino at ibabahagi ninyo ang inyong mga sariling karanasan. Ano ang festival? Ang festival ay selebrasyon na ipinagdiriwang ng mga Pilipino upang magpasalamat, magbigay pugay, o alalahanin ang isang mahalagang pangyayari. Masaya ito, puno ng sayawan, musika at tradisyon. Mga karaniwang katangian ng isang festival. Una, pagtitipon ng mga tao. Kung may piyesta, ay nagtitipon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar upang magdiwang at makihalubilo. Pangalawa, mga espesyal na aktibidad. Mayroong iba't ibang aktibidad na ginagawa sa mga festival tulad ng parada, sayawan, pagkain ng mga espesyal na pagkain at mga paligsahan. Pangatlo, pagpapahayag ng kultura. Ang mga festival ay isang paraan upang maipakita at mapanatili ang kultura ng isang lugar. Pang-apat, pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon. Maraming festival ang nagdiriwang ng mga espesyal na okasyon tulad ng mga kapistahan ng mga santo, mga anibersaryo o mga tagumpay. Mga kilalang festival sa Pilipinas. Sinulog Festival sa Cebu. Ito ay parangal para kay Santo Niño. May makukulay na kasuotan at sayawan. Ati-atihan Festival sa Aklan. Pagbibigay pugay sa mga ninuno at kay Santo Niño. May itim na face paint at sayaw ng mga ati. Panagbenga Festival sa Baguio. Kilala bilang Flower Festival. Parada ng mga float na gawa sa bulaklak. Pahiyas Festival sa Quezon. Parangal kay San Isidro Labrador. Mga bahay na pinalamutian ng makukulay na kiping. Maskara Festival sa Bacolod. Pagdiriwang mula sa City of Smiles. Mga taong may suot na makukulay at malalaking maskara. Iba pang selebrasyon ng mga Pilipino. Araw ng Kalayaan, Pasko at Bagong Taon. Ang mga festival ay pagpapakita ng kasiyahan, pasasalamat at pagkakaisa ng mga Pilipino. Iba-iba ang festival sa bawat lugar at may kanya-kanyang dahilan kung bakit ito ipinagdiriwang. Mahalaga ang mga festival dahil nagpapakita ito ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino.
Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang Flower Festival? Saan ipinagdiriwang ang Pahiyas Festival? Anong selebrasyon ang may makukulay na maskara? Ano ang tawag sa makukulay na palamuting gawa sa bigas sa pahiyas? Ang festival ay isang gawin natin. I-match ang festival sa lugar kung saan ito ipinagdiriwang. Ikalawang araw, pagsasagawa at kahalagahan ng festival. Panoorin at pakinggan ang isang festival video. Ano ang napapansin ninyo sa mga tao sa video? Ano ang ginagawa nila? Masaya ba ang isang festival? Bakit? Ngayong araw, malalaman natin kung bakit mahalaga ang mga festival at tayo mismo ay gagawa ng isang mini festival dito sa klase. Ano ang festival? Ang festival ay isang pista o selebrasyon na ginagawa sa isang lugar bilang pasasalamat, paggunita o pagbibigay-pugay sa tradisyon o biyaya. Bakit nagsasagawa ng festival? Una, nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos o sa kalikasan. Pangalawa, pagpapanatili ng kultura at tradisyon ng komunidad. Pangatlo, nagbibigay saya sa mga tao. Pang-apat, nagpapalakas ng pagkakaisa ng mga mamamayan. Panglima, nakakaakit ng turista na tumutulong sa kabuhayan ng lugar. Paano gumagawa ng simpleng festival? Una, mag-isip ng tema. Gumawa ng simpleng dekorasyon. Maghanda ng sayaw, awit o palaro. Magsuot ng makukulay na kasuotan o headdress. Magpamalas ng respeto, pagkakaisa at saya. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot.
Ang festival ay isang bakit mahalaga ang festival? Ano ang maaaring gawin upang makapagsagawa ng simpleng festival? Alin ang isang halimbawa ng pagpapakita ng pagtutulungan sa festival? Ang festival ay nagpapakita ng gawin natin. Gumawa ng isang festival mask. Ikatlong araw, talento ng Pilipino at paghahanda sa pagtatanghal. Anong talento ang nakikita ninyo sa larawan? Kayo ba ay may talento rin? Ano ito? Paano ninyo maipapakita ang talento ninyo? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang iba't ibang talento ng Pilipino at kung paano tayo naghahanda para sa isang pagtatanghal. Ano ang talento? Ang talento ay kakayahan o galing na likas o nahasa sa pagsasanay. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang talento. Ilan sa mga karaniwang talento ng Pilipino? Pag-awit, pagsasayaw, pagtugtog ng instrumento, pagpipinta o pagguhit, panitikan, pagtula at pagsulat. Sa larangan ng sports. Bakit mahalaga ang talento? Ipinapakita ang galing ng Pilipino. Nakakapagpasaya sa iba. Nakakapagbigay ng inspirasyon. Nagiging daan upang magtagumpay sa buhay. Lahat ng Pilipino ay may natatanging talento. Ang talento ay dapat pinahahalagahan at pinagyayaman. Ang pagpapakita ng talento ay nagbibigay saya, inspirasyon at pag-asa. Gawin natin mini talent show. Maghanda ng simpleng pagtatanghal ng iyong talento. Ika-4 na araw, mga wika at dialekto ng mga Pilipino at pagbuo ng tula. Basahin natin. Magandang umaga. Naimbag a bigat. Marahay na aga. Maayong aga. Maupay nga aga. Mayap aabak. Masantos siya kabuwasa. Maayong buntag. Pareho ba ang ibig sabihin ng mga ito? Ano-ano ang napansin ninyo sa mga salita?
Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga wika at diyalekto sa Pilipinas at gagawa tayo ng isang maikling tula gamit ang isa sa mga wikang Pilipino. Ano ang wika? Ang wika ay ang paraan ng pakikipag-usap ng mga tao sa isang lugar. Ano ang diyalekto? Ang diyalekto ay ibang paraan ng pagsasalita ng isang wika na maaaring may pagkakaiba sa bigkas o salita depende sa lugar. Mga wika at diyalekto sa Pilipinas. Filipino, ang ating pambansang wika, ginagamit sa buong bansa. Cebuano o Bisaya, maraming gumagamit sa Visayas at Mindanao. Halimbawa, maayong buntag, na ang ibig sabihin ay magandang umaga. Ilocano, ginagamit sa Hilagang Luzon. Halimbawa, agyamanak, na ang ibig sabihin ay salamat. Kapampangan, ginagamit sa Gitnang Luzon. Halimbawa, malaos ko po, na ang ibig sabihin ay tuloy po kayo. Hiligaynon, ginagamit sa Western Visayas. Halimbawa, kamusta ka gid, na ang ibig sabihin ay kumusta ka. Bicolano, ginagamit sa Bicol Region. Halimbawa, marhay na aga, na ang ibig sabihin ay magandang umaga. Waray, ginagamit sa Eastern Visayas. Halimbawa, maupay nga adlaw, na ang ibig sabihin ay magandang umaga. Marami at magkakaiba ang wika at diyalekto sa Pilipinas. Lahat ng wika ay mahalaga dahil ito'y bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan. Sa paggamit ng iba't ibang wika, pinahahalagahan natin ang pagkakaiba-iba ng mga Pilipino. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang wika? Ano ang diyalekto? Alin ang isang halimbawa ng wika sa Pilipinas? Kung ikaw ay taga Bicol, ang iyong wika ay ano ang maaaring gawin gamit ang wika? Gawin natin. Gumawa ng isang saknong na tula gamit ang iyong sariling wika. Maaaring tungkol sa sarili o bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa.